Iskandalo raw ang pag-iibigan ni Jose Rizal at Josephine Bracken. Tugon naman ni Rizal, iskandalo nga na mas masaya pa sila kaysa sa maraming magsing-irog na ikinasal. Sa dapitan sa Mindanao sila nagkakilala at nagsama bilang mag-asawa. Ayon sa naiwang sulat ni Josephine, ito raw ang pinakamaligayang 20 buwan sa buong buhay niya. Ganoon din ba kaya para sa ating pambansang bayani? Sa 2 dekada ko na sa Eyewitness, binabalik-balikan ko ang buhay ni Jose Rizal. Mula kabataan niya sa Calamba at Binyan, pagkabinata niya sa Europa, at maging ang biyahe niya sa Amerika nung doktor na siya. Ang kulang lang talaga ang 4 na taon niya sa dapitan. Ang sa palagay ko ay pinakamahalagang yugto sa buhay niya. Unang tumapak si Rizal sa dapitan noong ika-17 ng Hulyo, 1892. 4 na taon bago siya mamatay. Ipinatapon siya rito ng pamahalaang Espanyol bilang parusa sa kanyang mga isinulat laban sa pang-aabuso ng mga praile at mga otoridad. Mula sa Maynila at Europa, ngayon, nasa isang malayong lugar na siya kung saan tila nakabibingi ang katahimikan at kawalan. Ito ang liwasan ng dapitan ngayon. Marahil ito raw ang unang nakita ni Rizal sa unang umaga niya rito. Hanggang ngayon, wala pang mall sa dapitan. Sa plaza pa rin nagtatagpo ang mga taga rito. Sa unang buwan pa lang ni Rizal sa lugar, may idinagdag siya sa plaza na hanggang ngayon ay nakamamangha. Makikita lang ito ng buo mula sa tore ng mga dambana ng lumang simbahan ng dapitan. Sa pambihirang pagkakataon, binuksan ng simbahan ang marurupok na daan para makita namin ang kabuuan ng pinakamalaking obra ni Rizal. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Farlock. Concrete beam, kapit lang po kayo maigi. Kisame na po siya ng simbahan. Narinig ko pa yung mga paniki. Meron sila dito. Opo. Kamusta po ang view dyan, sir? Ha? Kamusta po ang view dyan, sir? Ang view? Parang haunted. Okay, malapit na tayo dito sa tuktok ng tore ng simbahan. Pero itong tinatayuan ko ngayon, ganun lang yung lapad. At amoy na amoy yung mga paniki. Okay, ingat sa ulo. Mababa yung opening. Oh, presko na rito. Ito pa rin yung mga kampana nung panahon ni Rizal? Opo, sir. So, paano po yung kampana ng ririnig ni Rizal ng panahon niya? Yan pa rin yung mga kampana. So, ginagamit pa rin itong mga kampana na to? Opo, ginagamit pa rin po yan. At meron na lang pong tali na hinihila sa baba po para yung mga sakristan, di na po kailangang umakyat. Ang hirap umakyat dito. Opo. Sa wakas, natanaw namin ang higanteng mapang nilikha mismo ng mga kamay ni Rizal. Kakaibang mapa ng Mindanao, ang kauna-unahang ambag niya sa dapitan na masusundan ng marami pang iba. Ano yung significance ng mapang ito? Bali, ito pong Relief Map of Mindanao na ginawa ni Jose Rizal at ni Padre Sanchez. Ito lang naman po yung isa sa kauna-unahang ginawang project ni Rizal pagkarating niya rito sa dapitan noong 1892. Ang karaniwang mapa noon ay gawa sa papel at nakikita lang ng mga may mataas na pinag-aralan. Pero ang mapang ito ay para sa masa. Dito rin natin makikita o mapapansinan si Rizal, gusto niya, hindi lang siya yung makaka-appreciate nitong mapang ginawa nila ni Padre Sanchez. Gusto rin niya, ma-appreciate ito ng taong bayan. Opo. At yun po, so both sa ma-appreciate at saka ano rin po, para matuto rin po yung mga taong bayan na, na malaman yung kanilang lugar
ng kanilang geography ng kanilang lugar. Idineklara ng National Cultural Treasure ang relief map ng Mindanao ni Rizal. So yung dapitan, may mga... Dahil tila buwis buhay ang mga hagdan, sa ngayon, iilan lang ang pinahihintulutang umakyat sa tore ng simbahan. May plano ba na gawing accessible yon para talaga ma-appreciate yung mapa? Yes po, in fact, kundi lang nag-pandemic, no, na nagawa sa namin in a fast phase na yung restoration of this church. We have started it now, yung una, in the planning stage with the Historical Institute at saka sa Cultural Heritage na nag-ask kami ng permission if we can start the restoration. So ang part of the restoration plan namin is gagawa kami ng hagdanan which is safer na makakadaan diyan sa taas. Halos walang kanto sa dapitan na hindi mo maaalala si Rizal. Sa liit nito, naging lungsod nga raw ang dapitan dahil lang tumira siya rito. Lingid sa kaalaman ng marami, may tambayan si Rizal sa dapitan kung saan nakapaglaro siya ng chess ng tahimik kasama ng isang matalik na kaibigan. Si Don Mariano Hamoy. Dating opisyal ng munisipyo sa dapitan si Don Mariano at tulad ni Rizal, nag-aral sa Ateneo sa Maynila. Naging magkasosyo sila sa Abaca Trading at magkalaban sa kanilang paboritong laro. Chess ang di talaga mawawala. They play chess all the time. And we notice even in other houses sa mga kaibigan niya po, even in Luzon, there was always a chess set. So, yun talaga yung pastime talaga nila. The chess set was there. It was owned by my great-grandfather. And yung mga verbal accounts of my grandfather, so naglalaro sila dito. Minsan nga, dala niya yung sister niya, si Trining. Malungkot din dito sa dapitan. Kahit even siya, when you read his letters in his books, he wanted to go to, syempre, to a place na much better than dapitan. He was a person na sanay sa Manila, sanay sa mga metropolitan cities, mga Germany, Spain. Sanay na sanay siya doon, tapos biglang mapupunta siya dito. So, gusto niya umalis. Gusto niya umalis. Pero, kung hindi siya pinayagan na umalis dito, or nung tinapon siya dito at first, he had to make do of what he had. Bagong bukas bilang museo ang Balay Hamoy. At ngayon, unang matutunghayan sa telebisyon. Isa raw ito sa pinakamalimit bisitahin ng pambansang bayani. At may paalala rito na si Rizal ay naging doktor din ng pamilya. So dito po siya pinanganak in 1894. And Rizal attended to the delivery. Siya mismo naglabas kay Baby Pablo nung time na yon. As a favor to his friend, no? Yeah. May bigat ba? Hindi naman. Okay. Ilan sa kanilang koleksyon, ngayon pa lang ipapakita sa publiko. Kay Rizal ito? Oo, kay Rizal to. When he left 1896, hurriedly yung pag-alis niya eh. Your great-grandfather got this. Oo, nakuha to ni Don Mariano, got it from Rizal, binigay ni Rizal sa kanya. But, I'll show you more. May papakita ako sa'yo na very, very interesting. Ito, look inside. Ito, this one. New York. Yes, New York. So galing pala siyang New York. Nakatatak na New York. Oo.
Ito, it was discovered, I discovered it sa bodega lang dito sa bahay. So, on top of this, mga kahon-kahon, kahoy, mga ganun-ganun. Alam natin nung nagpunta si Rizal sa Amerika noong 1888. Ngayon, maaaring ito ang katibayan na may binili siyang baol sa New York at dinala sa Europa at bitbit niya yon hanggang Dapitan. Sa Dapitan, wala ni isang litrato si Rizal. Di tulad ng sa Europa kung saan maraming kuha sa kanya. Ngunit may iniwan siya rito na buhay pa rin. Sa dinami-raming exile sa kasaysayan, maaring si Rizal lang ang nanalo sa loto. Dalawa ang kahati ni Rizal sa jackpot na 20,000 piso noong 1892. Katumbas yun sa mahigit 2.5 million pesos ngayon. Ang gubat na to ay kasama sa lupang nabili ni Rizal gamit ang napanalunan niya. 2 kilometro lang mula sa poblasyon ng Dapitan. 16 na ektarya ang lupa ni Rizal. At kapiraso lang nito ang tinayuan niya ng mga gusali. Kasama na ang munting paaralan, klinika, at bahay. Mga replika lang ito ng mga ipinagawa ni Rizal na hango sa mga kwento ng kanyang mga naging mag-aaral. Kapansin-pansin na iba-iba ang bilang ng dingding ng mga kubo. May octagonal at hexagonal, bukod sa kwadrado. Para mas lalo raw maintindihan ng mga mag-aaral niya ang mga hugi sa geometry. Ito po ang museo ni Jose Rizal. Sa loob ng museo rito, matatagpuan ang pisarang mismong ginamit ni Rizal. At ang kanyang lamesa, na may disenyong siya mismo ang umukit. Ano to? Naiwan lang nung umalis siya? Paano napunta sa museum? Ito. Etong estate niya dito sa Talisay, isa sa mga nakumpiskang mga ari-arian ni Rizal. Because Rizal, when he was executed at the Bagong Bayan, he had an indemnity to pay 100,000 pesos to the Spanish government. Kaya, since he has no money at that amount, sinequester yung ari-arian niya dito sa Dapitan. So, pati na to dito nandito sa loob na. So, lahat ng properties sa loob ng Talisay Farm ni Rizal, kinumpis ka ng Spanish government. So, kasama na to. Kasama na ito. Ang matagal na pangarap ni Rizal na magtayo ng paaralan ay natupad niya sa Dapitan. Masasabi itong progresibo kahit sa ating panahon. Bukod sa matematika, wikang Espanyol at Ingles, tinuruan niya ang mga batang lumangoy at sumisid sa ilog at dagat. At sumuri ng mga halaman at puno, ng mga paru-paro, insekto, at hayop sa gubat. Dinayo rin siya ng mga pasyente rito. Noong panahon niya, isa si Dr. Rizal na pinakatanyag na doktor sa buong Asya at espesyalista sa mata. Mula pa Hong Kong, may dumayo sa kanya. Isang babaeng magbibigay sigla sa kanyang buhay sa Dapitan. Sa halagang 18 piso ng pera noon, nabili ni Rizal ang kanyang lupa. Ang pinakamalaking bahagi nito ay may makapal na gubat. Talisay ang bansag sa kanyang lupa, na pangalan din ng punong madalas makita malapit sa tubig. Ang gubat ni Rizal ay may mga nakatago palang yaman. Mga hayop na siya ang unang nagsaliksik at mga halamang gamot na ginamit niya sa mga pasyente.
Nasa gubat tayo ngayon sa loob ng lupain ni Rizal. Si Rizal noon madalas daw gumala sa loob ng gubat niya para mag-relax, mangolekta ng mga specimens ng halaman at wildlife para pag-aralan. Marami siyang nakolekta sa Talisay na ipinadala niya sa mga sayentipiko sa Europa, kapalit ng mga libro. Sa katunayan, may palaka, butiki at kulisa na ipinangalan sa kanya. Ang Rhocophorus rizali. Ang flying lizard na Draco rizali ay tila may kapa, mga ambag sa siyensya na nagmula sa dapitan. Protected area na ngayon ang gubat na ito. Bawal ang pumutol o kumuha ng kahit ano rito. Malitubong at saka yung isang klaseng isda. Hindi lang pamahalaan ang nagbabantay sa gubat ni Rizal. Sila po. May isang komunidad na nakatira mismo sa tabi ng Talisay na namanatang hindi gagalawin ng pamana ng bayani. Biglang lamig, ano? Ito ang grupong Kingdom of God na may templo rito. Tagagupit ni Dr. Rizal. Itinatag ni Filemon Reambonanza ang grupo noong dekada 80. Paniwala ng mga miyembro na si Rizal ay sinapian ng Espiritu ng Diyos, na siya namang lumipat sa kanilang pinuno na si Haring Filemon. Kaya binansagan na rin silang mga Rizalista ng dapitan. Kasi unang-una, si Mahal na Hari ay siyang pinasukan ng espiritu ni Dr. Jose Rizal. Kaya tanggap namin na si Mahal na Hari, tinawag na Rizalian, yung samahan namin, bagamat yung aming pangkat o grupo Kingdom of God. Kasi unang-una, dalawa man lang ang tao sa mundo. Rizalian, Rizalista at saka Satanista. So, para sa amin, ayaw namin mabilong sa Satanista. Dito kami sa Rizalista. Isa sa mga ginawa ni Rizal na kanilang sinusunod ay ang panggagamot gamit ang natural na pamamaraan. Sa dapitan, kilala ang mga miyembro ng Kingdom of God bilang mga hilot. Ito ang pinakahanap buhay ng mga miyembro at may mga klinika sila sa ilang lugar sa dapitan. Naging idol namin si Dr. Jose Rizal sa panggagamot, sa pagpapagaling sa lahat ng klaseng karamdaman ng tao. Kaya sa pamamagitan niya, tumatawag kami sa kanya na ang lahat ng aming magagamutan ay gagaling. Duguan ang tawag sa halamang gamot na ginagamit ng kanilang grupo. Nagkukulay dugo kasi ito kapag inilaga. So, gamot siya para sa... Lahat. Lahat? Kulang o dugo, ubo, mga siya, nabitang ay mong atay nga parang mabaga. Tambal to siya, sir. Nakakatunaw ng bato yan? Yung nila, hindi ko alam, sir. Basta sabi ni Mahal nga Hari, kung maniwala lang kayo, kahit maliit lang yung inumin, maayo kayo sa iyong balatian. Pag hindi kayo naniwala, kahit isang galon pa ang inyong inumin, hindi kayo galing. Hindi sila gumagamit ng mga nabibili sa botika. Nagtagumpay si Rizal sa sari-saring larangan sa dapitan, sa pagtuturo, panggagamot, pagsasaliksik, pagtatanim, at maging sa kalakalan. Ngunit, hindi nawala sa kanya ang kalungkutan ng isang bilanggo na minamanmana ng bawat galaw. Pati mga liham sa kanya, binubuksan muna ng mga otoridad.
unti-unti naglaho ang kanyang pag-asa na makalalaya pa siya. Nabuhayan lang siya ng loob nang dumating ang isang babae sa buhay niya. Halos araw-araw kailangan ni Rizal maglakad at magbangka papunta sa bayan mula sa kanyang lugar. Kaya may isa siyang hiling sa kanyang pamilya mula sa Luzon. Segunda manong bisikleta lang daw ang kailangan niya sa dapitan. Pero matibay raw dapat para sa matagtag na mga daan. Isa sa mga hinahangaan ko kay Rizal ay ang pasya niyang pagbutihin ng kalagayan kahit anumang sapitin. Ngunit sa dapitan, hindi siya mapakali. Mula sa may retiro, na isa niyang tula na isinulat dito. Mula sa gubat, naghahanap ng kapayapa at katahimikan. Pahinga sa pagal na utak at katahimikan sa puso't damdamin. Tumibok muli ang puso ni Rizal na may dumayo mula sa Hong Kong noong Pebrero taong 1895. Si Josephine Bracken. Maagang naulila ang 18 taong gulang na dalaga. Sinamahan niya sa dapitan ang amain na umampon sa kanya, si George Toffer, para ipagamot kay Rizal ang halos bulag nitong mata. Isang buwang na malagi sa dapitan ng pasyente kasama si Miss J, ang palayo ni Rizal kay Josephine. Sa panahong yon, nagkamabutihang loob sina Rizal at Josephine. Niyaya siya ni Rizal magpakasal. Tutol dito ang amain ni Josephine na tila may pagtingin din sa dalaga. Hindi rin sang-ayon maging ang pamilya ni Rizal na ang hinala pa kay Josephine ay isang espiya ng mga praile. At ang pinakamalaking tumutol sa kanilang pagsasama ay ang simbahang Katoliko. Hindi sila pinayagang magpakasal. Si Rizal po gusto makipagkasal sa kanya naging sweetheart na si Josephine Bracken. Kailangan muna niyang bawiin yung mga sinabi niya against the church at dapat maging siyang good Spanish subject. Hindi naman talaga niya kalaban yung simbahan. Ang gusto lang niyang i-criticize o tuligsayin ay yung maling gawain na ginagawa ng mga taong simbahan. Hindi pumayag si Rizal sa kondisyon ng simbahan. Ngunit hanggang sa huli, ang isa't isa pa rin ang itinibok ng mga puso nila ni Josephine. Ang pagtutol ng marami ay hindi naging balakid sa kanilang relasyon. Sa ating kasaysayan, sina Jose at Josefina ang unang nakilalang mag-live-in partners. Ayon sa maiksing talambuhay na isinulat ni Josephine, ang kanilang pagsasama sa dapitan ang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. At kahit nagkakasala sila sa mata ng simbahan, hindi itinakwil ng mga dapitanon si Rizal. Karamihan sa mga mag-aaral niya noon, hindi pinahinto ng kanilang mga magulang na mag-aral kay Rizal. Nagbunga ng anak ang kanilang pagsasama. Ngunit iniluwal ang bata ng walang buhay. Inilibing ni Rizal ang kanilang anak ng walang lapida sa isang lugar sa kanyang lupain na hanggang ngayon walang nakatitiyak kung saan.
Sa nakaraang siglo, tila hindi malaki ang ipinagbago ng Dapitan. Malinis at maganda pa rin ang kapaligiran. Makapal pa ang kagubatan. Mababait ang mga tao. At halos wala raw krimen dito. Wala ring traffic. Noong nabubuhay si Rizal dito, isa na siyang idolo ng bayan. Nagmahalan sila rito ni Josephine. Kaya nakapagtataka, bakit pa siya kailangang umalis dito? Nang mabigyan ng pagkakataon, sumakay sina Rizal at Josephine sa barko pa Maynila at hindi na nakabalik. Maaring higit sa lahat ng ibang nais niya sa buhay, kasama na ang maliit na hiling na magkaroon ng bisikleta at ang ligaya na magkaroon ng pamilya. Nais ni Rizal na maging malaya. Mula sa Dapitan, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.